Ang hepatitis can be, well, to start, umpisa, hepatitis talaga is inflammation of the liver. Yung talaga merong, hindi naman natin nararamdaman katulad ng kati sa balat, katon. Pero meron talagang kati sa liver eh. So, may mga symptoms yan eh. Ang hepatitis naman, may iba-iba namang causes yan eh. Merong cause ng infection, yung tawag ng infectious galing sa mga virus, bacteria, mga fungus, at meron naman tinatawag na non-infectious. Non-infectious katulad ng mga hepatitis nang galing sa yung mga lason, yung mga chemical, yung mga masamang na hindi naman virus, hindi naman bacteria. So, infectious and non-infectious. Yung kanina sinabi ko, acute at saka chronic. Yung acute, bigla na lang, parang lumabas nga yung kahapon. Naramdaman mo yung mga symptoms ng yung pagsusuka, parang yung kinakatika. Yung chronic naman, matagal mo nararamdaman ng mga symptoms eh. So pwede natin pag-usapan itong mga symptoms nito. Doc, since nabanggit mo po yung acute tapos chronic, kapag acute, Doc, since naramdaman mo na kaagad yung sintomas, pero yung chronic, like matagal mo nang dinaramdam yung sintomas niya, Doc, ano po yung kaibahan nun, Doc? At bakit ganon? Naramdaman mo kaagad sa acute, while sa chronic naman ay matagal mo nang nararamdaman yung mga sintomas patungkol pa dito sa hepatitis. Okay, ang pangkaraniwang symptom ng mga acute is yung bigla ka ng yung may sakit sa tiyan, yung upper abdominal pain, tapos nagtatai, bigla kang humina, tapos may lagnat ka pa, ganun yun. Okay? So, yun ang bigla, acute, biglang nangyari, parang kahapon lang. O kung ngayon Sunday, pag-umpisa ng Friday, Sunday, naramdaman mo na. Yun acute, bigla. Yung chronic naman, yung chronic yung pasumpong-sumpong yung lagnat. Mamaya may lagnat ka, tapos mawawala. O babalik after 2 days, minom ka ng gamot, wala ka ng lagnat, 2 araw, biglang bumalik ulit. Tapos, yung chronic, ano din yung unexplained na weight loss. Yung bang linggo-linggo, bumabagsak yung timbang mo na kumakain ka naman, parang wala ka namang ginagawa na dapat bumagsak ang timbang mo. Pero yan, yung chronic, matagal na weight loss, di mo naman alam kung bakit. Tapos yung isa pang symptom yung naninilaw ka, o pwede sa acute, pwede sa chronic, pero sa chronic, talagang yung napapansin ng mga kaibigan, kabaganan ko, parang naninilaw yung mukha mo. Kaya yan ang mga symptoms ng chronic. Matagal na, may sakit ka sa atay, yung hepatitis. Dok, dito po sa uri ng hepatitis na ito, ano po yung mas karaniwan at mas mapanganib, Dok? Well, mas common itong yung sinasabi ng yung mga classification na dapat nabanggit ko kanina, yung infectious hepatitis. Merong hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hanggang hepatitis E nga yan okay? So yung pinaka-common na hepatitis is yung viral hepatitis A, okay? Kailangan matanda na, yung viral hepatitis talagang contagious yan nakakahawa pero ang pinaka-common sa nakakahawa is yung hepatitis A. O yung hepatitis A, yung symptoms, halos pareho ng mga symptoms, pero yan yung sakit ang tiyan mo, lalagnatin ka, nasusuka ka, nangihina ka. Yun ang hepatitis A. Pero ganoon din ang symptoms ng hepatitis B. Ang difference naman siguro is paano nakukuha. Since, Doc, nabanggit mo na kung paano nakukuha, paano nga po ba nagsisimula or nakukuha yung pagkakaroon ng ganitong sakit, Doc? Well, hepatitis A, karamihan nakukuha yan sa parang hygiene sa pagkain Ganun Maraming hepatitis virus na nakikita sa mga yung improper preparation ng mga food. Marami yan sa seafood ganun, na hepatitis Okay? So yung hepatitis B naman, ito yung klaseng virus na nakukuha yan sa mga frequent yung blood transfusion. Kasi yung carrier ng hepatitis B nasa dugo yan Meron siyang hepatitis pero nalilipat din sa dugo. Ngayon, kung mag-donate siya ng blood, baka hindi ma-pick up ng mga sa blood donation centers,
baka maibigay sa iba. Okay? Sa blood donation. Okay? Tapos yung, yung hepatitis B, very frequent din sa mga, alam mo yung drug users, yung nagsishare ng mga needles, blood transfusion. At saka, isa pa, very common, yung sa mga nagpapatato, okay? Yung nagpapatato, ay yung mga tattoo artists, gumagamit sila ng mga needles na paulit-ulit din. So, hindi naman talaga yung properly sterilized, gagamitin sa isang customer, gagamitin din sa kabilang customer. Eh kung yung customer na nauna sa kanya, may hepatitis, pwedeng mag-infect yun. So, A and B, parang pareho, but you see, para food contamination at saka sharing din ng blood at saka yung improper hygiene ng use ng mga needles. Ganun yun.